Wala nang halaga ang buhay ng nanay mo kaysa sa lupang kinatatayuan nyo. Ang malupit na pananalita ni Doña Carmen ay umaalingaw-ngaw sa isipan ni Luz habang siya ay nakaluhod at umiiyak sa malamig na sahig ng ospital. Tinalikuran siya ni Rafael, ang asawang binili lamang ang kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na mawasak, pinunasan ni Luz ang kanyang mga luha at humarap sa panibagong bukas. Hanggang saan aabot ang tibay ng isang pusong inalipusta? Tandaan mo, kahit bihisan ka pa ng ginto, amoy mahirap ka pa rin. Hampas lupa kang binili lang ng apo ko para maging palamuti. Ang matatalim na salitang yon ni Doña Carmen ay tila mga punyal na nakabaon sa isipan ni Luz Viminda. Sa halip na sumagot, ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagplansa ng mamahaling kamiseta ni Rafael. Ang makinis at pino nitong tela ay isang malaking kabalintunaan sa kanyang mga palad na magaspang at puno ng maliliit na peklat mula sa mga tusok ng karayom sa patahin. Bawat paghagod niya ng mainit na bakal sa damit ay may kasamang paglunok ng pait na tila nakabara sa kanyang lalamunan. Sumikip ang kanyang dibdib at nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang plansa upang hindi ito mahulog. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan sa harap ng mga taong itinuturing siyang isang dumi na madaling walisin. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na ang bawat pagyuko niya sa bahay na ito ay katumbas ng bawat hininga ng kanyang ina. Tila dinala siya ng mainit na singaw ng plansa pabalik sa isang nakakapasong hapon na hindi niya malilimutan. Nakikita pa rin niya sa kanyang isipan ang malaking makina na walang awang dumurog sa pader ng kanilang munting patahian ng mga damit pangkasal. Ang kasunod nito ay ang pagbagsak ng kanyang ina sa maalikabok na kalsada habang nakahawak sa dibdib. Sa ospital, ang ritmo ng makinaryang nagbabantay sa tibok ng puso ng kanyang ina ay unti-unting humihina kasabay ng pagkawala ng pag-asa ni Luz. Sa mismong dapit hapong yon, kung kailan pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng mundo, dumating si Rafael de Leon. Wala itong dalang simpatiya, kundi isang tseke na sapat para sa operasyon at isang kontrata ng kasal. Kinuha ni Luz ang bolpen, hindi na inisip ang sariling kalayaan, at pinirmahan ang kapirasong papel na nagbenta sa kanyang kinabukasan. Nang matapos siyang magplansa, ay dinala niya ang damit sa silid ni Rafael. Iyon ang kanyang unang gabi sa marangyang mansyon ng mga De Leon bilang isang asawa sa papel. Pumasok ang kanyang asawa, hindi man lang siya tinapunan ng tingin, at kumuha ng isang manipis na kumot at isang unan mula sa kama. Inihagis ito ni Rafael sa sahig malapit sa paanan ng sofa at tiningnan siya ng buong lamig. "Know your place, Luz. This is just business. Huwag kang mag-ilusyon na magiging totoong asawa kita." Wala siyang naging tugon sa malamig nitong tinig, kundi ang tahimik na pagtungo at pagliligpit ng ibinigay nitong higaan sa malamig na marmol na sahig. Nang patayin ni Rafael ang ilaw at balutin sila ng kadiliman, dahan-dahang kinuha ni Luz ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. Ang basag nitong screen ay nagpapangit sa larawan ng kanyang ina, ngunit ang nangiti nito doon ang nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Hinaplos niya ang larawan gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki. Paulit-ulit siyang bumulong sa kanyang isipan na kakayanin niya ang lahat ng paghihirap na ito, pipilitin niyang mabuhay sa impyernong ito para lamang sa paggaling ng nag-iisa niyang pamilya. Pagsapit ng hating gabi, isang tawag mula sa ospital ang bumulabog sa kanyang tahimik na paghikbi. Ang nanginginig na boses ng nurse sa kabilang linya ay nagdala ng balitang tila nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo dahil ang tibok ng puso ng kanyang ina ay muling bumagsak at nangangailangan ng agarang interbensyon ng doktor. Nabitawan ni Luz ang telepono dahil sa matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Wala sa sariling, tumayo siya at lumapit sa gawin ng kama ni Rafael. Pilit niyang pinigil ang pagbangon ng takot habang kinakatok niya ng mabilis ang makapal na kahoy ng pinto ng banyo kung saan pumasok ang asawa
Nagmamakaawa at lumuluha humihingi ng tulong upang dalhin siya sa ospital. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang pagmamakaawa at pag-iyak, sa labas ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging pananahimik. Ang malamig na kahoy ng pinto at ang pamamaga ng kanyang mga kamao ay tila naging manhid na sa paningin ni Luz habang mag-isa siyang tumatakbo palabas ng mansyon patungo sa ospital sa ilalim ng madilim na kalangitan. Wala siyang nakuhang sagot o tulong mula kay Rafael ng mga sandaling iyon. Magdamag siyang nagbantay sa pasilyo ng paggamutan, nakaupo sa malamig na silyang bakal habang buong pusong pinapanalangin ang buhay ng kanyang ina. Nang lumabas ang doktor upang ibalita na naging matagumpay ang agarang lunas dahil sa malaking halagang ibinayad ng mga De Leon, sa ospital, isang malalim na pagbuntong hininga ang nakawala sa mga labi ni Luz. Sa kabila ng matinding kalupitan ng kanyang asawa, sa unang gabi ng kanilang pagsasama, napatunayan niyang ang kontratang pumiring sa kanyang kalayaan ang siya ring nagdugtong sa hininga ng nag-iisa niyang pamilya. Iyon lamang ang mahalaga kahit pa ikamatay ng kanyang sariling kaluluwa, ang pagtitiis. Pagbalik niya sa marangyang mansyon kinabukasan, isang masalimuot na salubong ang naghihintay sa kanya. Nakatayo sa pinakasentro ng sala si Doña Carmen, ang matalim nitong mga mata ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang pagod na anyo ni Luz. Walang anumang pag-aalinlangan inutusan siya nitong magpalit ng kasuotan at sa pilitang pinasuot sa kanya ang isang luma at kupas na uniforme ng kasambahay. Huwag kang mag-ilusyong, Doña ka, sa pamamahay na ito, you are just a purchased commodity. Mariing wika ng matanda na bawat salita ay tila lason na unti-unting sumisira sa pagkatao ni Luz. You will pay for every centavo my grandson spent on your useless mother. Linisin mo ang sahig na ito gamit ang sarili mong mga kamay dahil dyan ka nababagay sa ilalim ng aming mga talampakan. Nilamon ni Luz ang lahat ng pagkapahiya, dahan-dahang lumuhod sa makintab na sahig at sinimulang kuskusin ang marmol habang pilit na pinipigilan ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat upang hindi tumulo ang kanyang mga luha. Upang mas lalo siyang pahirapan at ipamukha ang kanyang abang kalagayan, sinadya ni Doña Carmen na itulak ang isang mamahaling florera mula sa gilid ng mesa. Ang mabilis na pagbagsak nito sa lupa ay nagdulot ng pagkadurog ng porselana sa maliit na bahagi ng sahig, nag-iwan ng matatalim na piraso na nagbabantang sumugat sa sinumang hahawak nito. Sa mismong pagkakataong yon ay bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Rafael. Umangat ang nanlalabong paningin ni Luz, naghahanap ng kahit kaunting awa o pagtatanggol sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit tiningnan lamang siya ni Rafael nang walang anumang emosyon. Imbes na ipagtanggol siya mula sa panlalait ng kanyang lola na patuloy na nagsasabing napakabobo at pabaya ng bagong biniling asawa, tahimik na naglakad si Rafael patungo sa hagdan. Nilagpasan nito ang nakaluhod na si Luz na tila ba isa lamang itong anino sa madilim na sulok ng bahay. Ang malamig na paglayong yon ng asawa ay mas nakasugat sa dibdib ni Luz kaysa sa mga patalim ng porselana sa kanyang harapan. Sa halip na umiyak at magreklamo, kinimkim ni Luz ang hapdi at maingat na pinulot ang mga bubog na nagkalat. Dahan-dahan niyang binalot ang bawat matalim na piraso sa isang lumang dyaryo, nag-iingat at nag-iisip na sana ay hindi masugatan ang sinumang basurero na kukuha ng mga basurang ito mamaya. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagdurusa, isang matandang kasambahay ang palihim na lumapit sa kanya. Iniabot nito ang isang maliit na gamot para sa kanyang sugat at marahang nagbigay ng babala na nagpabigat sa dibdib ni Luz. Ayon sa matanda, kailangan niyang maging lubhang maingat dahil ang naunang babaeng itinuring na asawa at nanirahan sa mansyong yon ay nagkaroon ng malungkot at misteryosong wakas sa loob ng malamig na mga pader ng bahay na yon. Hindi na nakasagot
O nakapagtanong si Luz dahil sa biglaang pagbabalik ni Doña Carmen na may malupit na tingin. Napansin ng matanda ang isang maliit na bagay na bahagyang nakausli sa bulsa ng lumang uniforme ni Luz. Mabilis itong hinablot ni Doña Carmen at nakita ang isang luma, ngunit malinis na panyo na may bordang pangalan ng ina ni Luz ang tanging alaala na nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Bago pa man makapagmakaawa si Luz na ibalik ang mahalagang bagay na yon, walang awang inihagis ni Doña Carmen ang panyo sa umaapoy na pugon sa gilid ng sala. Agad na nilamon ng mapanirang apoy ang manipis na tela. Tila pinupunit ang lalamunan ni Luz sa matinding sakit habang pinagmamasdan ang nag-iisang kayamanan niya na natutupok sa kanyang harapan, ngunit wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagiging abo nito habang ang mapupulang ningas ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng nag-uunahang mga luha. Ang mga abo ng panyo ay tila naging abo na rin ng pag-asa sa puso ni Luz, ngunit pinilit niyang punasan ang kanyang mga luha bago pa man ito makita ng sinuman. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang dibdib mula sa pagyapak sa kanyang tanging alaala, nagtungo siya sa kusina upang ihanda ang hapunan ng pamilya, isang tungkuling hindi niya maaaring talikuran bilang isang asawang nabili lamang. Nang lumalim ang gabi at halos balutin na ng katahimikan ng buong mansyon, dumating si Rafael na may bitbit na matapang na amoy ng alak at bakas ng labis na pagod mula sa mabibigat na problema sa kumpanya. Ang kanyang mga hakbang ay pasuray-suray at ang kanyang paningin ay malabo. Nang subukan siyang alalayan ni Luz patungo sa paanan ng hagdan, naramdaman niya ang bigat ng katawan nito at narinig ang isang mahina at basag na bulong mula sa mga labi ng asawa. Parang awa mo na." Ang mga salitang nabitawan ni Rafael sa gitna ng kanyang pagkalasing nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isipan ni Luz kung anong uri ng malagim na nakaraan ang patuloy na sumusugat sa lalaking ito sa likod ng kanyang malamig at matapang na panlabas na anyo. Sa kalagitnaan ng madaling araw, nagising si Rafael dahil sa matinding hapdi na tila pilit na pinupunit ang kanyang sikmura, isang pamilyar na parusa ng kanyang palaging pagpapalipas ng gutom at labis na pag-inom. Habang nakahawak sa kanyang tiyan, bumaba siya patungo sa madilim na kusina upang maghanap ng kanyang gamot. Laking gulat niya nang bumungad sa ibabaw ng marmol na mesa ang isang mangkok ng sopas na maingat na tinakpan upang manatiling mainit, at sa tabi nito ay ang kanyang gamot kasama ang isang maliit na papel. Sa maayos at bilugang sulat kamay ay nakasaad ang mga katagang, "Kainin mo muna itong sopas bago ka uminom ng gamot para hindi masira ang tiyan mo." Napalunok si Rafael habang pinagmamasdan ang inihandang pagkain. Ang init na nagmumula sa mangkok ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay, nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nararanasan sa loob ng malaking bahay na yon kung saan lahat ng tao ay may nakatagong motibo. Dala ang kakaibang kurot sa kanyang dibdib at ang gumaang na pakiramdam matapos kumain, naglakad si Rafael patungo sa sala at doon niya nakita ang pinagmulan ng mainit na sopas. Nakabaluktot si Luz sa isang lumang sofa sa madilim na sulok ng silid, halatang nanginginig dahil sa lamig na tumatagos sa manipis na telang nagsisilbi niyang kumot. Lumapit si Rafael at tahimik na pinagmasdan ang mukha ng kanyang asawa. Ang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat mapayapang paghinga ay tila nagbigay ng biglaang katahimikan sa magulong isipan ng binata. Napansin niya ang isang itim na mantsa ng uling sa pisngi ni Luz, marahil mula sa paglilinis ng pugon, kung saan sinunog ang panyo nito kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael bago niya dahan-dahang hinubad ang kanyang makapal na coat at maingat na ipinatong iyon sa nanginginig na katawan ni Luz, sinisiguro na hindi niya magigising ang dalaga. Sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang huwad na kasal na ito,
Nakaramdam siya ng matinding konsensya sa paghila niya sa inosenteng babaeng ito papasok sa kanyang sariling impyerno. Ngunit ang munting kapayapaan at pag-aalagang iyon ay mabilis na naglaho pagsapit ng umaga. Ang marahas na pagbukas ng pinto sa sala ay gumising kay Luz mula sa kanyang malalim na pagkakatulog at agad na bumungad sa kanya ang matalim at mapanghusgang paningin ni Doña Carmen. Walang anumang pasubali, inihagis ng matanda ang isang makapal na imbitasyong may ginintuang disenyo sa ibabaw ng maliit na mesa sa harapan ni Luz. May grand gala ang kumpanya bukas ng gabi at isasama ka ni Rafael. Wika ng Donya na may kasamang nakapangingilabot at nakakainsultong ngiti. Ihanda mo ang sarili mo. Ipapakita natin sa buong high society kung anong klaseng basurahan ang pinulot ng apo ko para lang maging asawa niya. Naiwang nakatingin si Luz sa kumikinang na imbitasyon, ramdam ang labis na bigat ng nakaambang kahihiyang muling susubok sa kanyang unti-unting nauubos na lakas at dignidad. Ang malaking gown na ibinigay ni Doña Carmen ay tila isang malupit na biro para kay Luz. Ito ay isang lumang kupas at sadyang napakalaking kasuotan na tila ginawa para sa isang taong 2 beses ang laki sa kanya. Alam ni Luz na nais lamang siyang gawing katatawanan ng matanda sa harap ng mga mararangyang panauhin, isang buhay na ebidensya ng kanyang pagiging hiram at hindi nababagay sa mundong iyon. Ngunit sa halip na sumuko sa kahihiyan, dinala ni Luz ang gown sa isang madilim na sulok ng kanyang silid. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na bumbilya, inilabas niya ang kanyang tanging sandata, ang kanyang karayom at sinulid. Sa bawat bihasang pagtusok at paghatak niya sa tela, unti-unti niyang binabago ang anyo nito. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng sutla, binabawasan ang labis na haba at inaayos ang bawat tupi hanggang sa ang lumang damit ay maging isang obra maestrang yumayakap ng perpekto sa kanyang katawan. Ang kanyang pagiging talerong sastre ang naging kalasag niya laban sa panlalait na naghihintay. Nang sumapit ang gabi ng pagtitipon ng kislap ng mga kristal na chandelier sa malaking bulwagan ay tila nanunukso sa abang kalagayan ni Luz. Sa kabila ng kanyang pag-aayos, ramdam niya ang malalamig na titig at ang mga mapanghusgang bulungan ng mga kababaihang balot sa mamahaling alahas. Hindi nagtagal at lumapit si Doña Carmen sa kanya, may hawak na baso ng pulang alak at isang ngiting puno ng kamandag. Sa isang sadyang pagkakamali, itinulak ng matanda ang kanyang kamay sanhi upang ang madilim na likido ay dahan-dahang tumapon at humalik sa malinis na tela ng gown ni Luz. Ang malamig na basang pakiramdam ay gumapang sa kanyang balat kasabay ng malakas na tawananan ng mga tao sa paligid. Ay pasensya na, Hija. Masyado ka kasing hindi napapansin kaya hindi kita nakita. Ang maanghang na wika ni Carmen na ang tinig ay tila matatalim na bubog sa pandinig. Nakayuko lamang si Luz, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Sa palad pinipilit na huwag hayaang kumawala ang hikbi mula sa kanyang nanginginig na lalamunan. Sa gitna ng kanyang matinding pagkapahiya, isang matatag at pamilyar na boses ang bumasag sa mapangalipustang ingay ng bulwagan. Dumating si Rafael at sa halip na talikuran ng kanyang asawa, gaya ng inaasahan ng lahat, ay mabilis siyang lumapit at hinubad ang kanyang sariling mamahaling coat. Isinaklob niya ito sa balikat ni Luz, itinatago ang mantsa ng alak at ang panginginig ng katawan ng dalaga. Pagkatapos ay lumingon si Rafael sa kanyang lola at sa lahat ng mga panauhin na may mga matang tila nagniningas sa galit. Kung hindi niyo kayang irespeto ang asawa ko, hindi niyo rin nirerespeto ang pangalan ko. Ang mariin niyang pahayag na nagpatahimik sa buong silid. Hinawakan ni Rafael ng mahigpit ang kamay ni Luz, isang init na tila naging gamot sa nanlalamig na puso ng dalaga. Sa sandaling iyon, hindi na nakita ni Luz ang mga nangungutya, kundi ang lalaking sa unang pagkakataon ay tumayo bilang kanyang kuta.
Nang makabalik sila sa katahimikan ng kanilang silid sa mansyon, dahan-dahang hinubad ni Luz ang coat ni Rafael. Ngunit habang tinatanggal niya ang kasuotan, aksidenteng naisingit ang kanyang manggas dahilan upang malantad ang kanyang mapuputing bisig. Doon sa ilalim ng malakas na ilaw ng kwarto, nanlaki ang mga mata ni Rafael nang makita ang mga mapupula at lila na bakas ng pagkakasurot at bamtim sa balat ni Luz, mga sugat na lihim na idinulot ni Doña Carmen sa mga oras na wala siya. Ang galit na kanina lamang ay nagliliyab sa mga mata ni Rafael ay napalitan ng isang malalim at nanunuot na sakit. Bakit hindi mo sinabi? Ang basag na tanong ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang kamay ay nanginginig na tila nais hawakan ang mga sugat ngunit natatakot na baka lalong makasakit. Tumingin si Luz sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod at isang tanong na matagal na niyang kinikimkim hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat ng ito bago tuluyang mawasak ang kanyang pagkatao. Mabilis ang paghinga ni Rafael habang ang kanyang mga kamao ay nananatiling nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na tila handang sumunog sa sinumang haharang sa kanyang daan patungo sa silid ni Doña Carmen. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng pinto, naramdaman niya ang maliliit at nanginginig na mga kamay ni Luz na mahigpit na kumapit sa kanyang manggas. Rafael, huwag! Parang awa mo na hayaan mo na ito. Ang basag na pagsusumamo ni Luz habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam ni Luz na sa bawat pagkilos ni Rafael laban sa kanyang lola, ang buhay ng kanyang ina ang nakasalalay. Isang maling galaw lamang at maaaring bawiin ng matanda ang lahat ng tulong pinansyal sa ospital. Ang takot na mawala ang kanyang ina ay mas matindi kaysa sa hapdi ng mga pasas na namumuo sa kanyang balat. Dahil sa pagsusumamo na yon, dahan-dahang humupa ang tensyon sa mga balikat ni Rafael at napalitan ang kanyang puot ng isang malalim na buntong hininga ng pagkatalo at awa. Lumingon si Rafael sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang babaeng bahagi lamang ng isang transaksyon, kundi isang kaluluwang sugatan na pilit na nagpapakatatag. Inalalaya niya si Luz na maupo sa gilid ng kama at kumuha ng isang maliit na puting kahon ng mga kagamitang pang-medisina. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lamparadahan, dahang inilabas ni Rafael ang isang malamig na pamahid. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sadyang napakalalim, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng dalawa. Maingat na hinawakan ni Rafael ang bisig ni Luz, ang kanyang mga daliri ay tila natatakot na baka lalong madagdagan ang sakit na nararamdaman nito. Habang dahan-dahang ipinapahid ang gamot sa mga lilang bakas ng karahasan, hindi mapigilan ni Luz ang mapapikit at mapakagatlabi dahil sa pinaghalong hapdi at kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Ang bawat haplos ni Rafael ay tila isang bulong ng paghingi ng tawad, isang panalangin ng pag-aalaga, na kailanman ay hindi inakala ni Luz na matatanggap niya mula sa lalaking ito. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo para sa kanila. Ipinatong ni Luz ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, isang kilos na puno ng pagod at paghahanap ng kanlungan. Hindi siya itinaboy ng lalaki, sa halip ay mas lalo nitong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na protektahan ang babaeng ito. I'm sorry, Luz. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Mahinang bulong ni Rafael habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ang init ng katawan ni Rafael at ang bango ng kanyang pabango ay nagsilbing gamot sa naguguluhang isipan ni Luz. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng asawa na tila sumasabay sa kanyang sariling kaba. Isang pambihirang sandali ng kapayapaan ang namayani sa gitna ng bagyo, isang ugnayang hindi na kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang lumalalim na damdamin. Gayunpaman, sa labas ng kanilang silid sa dilim ng pasilyo, naroon si Doña Carmen na tila isang aninong nagmamasid sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi,
Sa halip ay napalitan ito ng matinding panibugho at puot nang makita ang paglalapit ng kanyang apo at ng babaeng itinuturing niyang basura. Ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang malupit na ngiti habang hawak ang kanyang gintong baston. Agad siyang tumalikod at nagtungo sa kanyang sariling opisina, kinuha ang telepono at mabilis na idiniyal ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Alamin mo ang lahat tungkol sa pamilya ng babaeng iyon. Hanapin mo ang anumang butas na maari nating gamitin para tuluyan siyang mapalayas sa buhay ni Rafael. Walang sino mang hampas lupa ang pwedeng humati sa kapangyarihan ng mga De Leon. Ang mariing utos ng matanda na tila isang hatol ng kamatayan. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, isang biglaang tunog mula sa telepono ni Luz ang bumasag sa katahimikan ng kanilang silid. Ang ilaw mula sa screen ay nagpakita ng isang tawag mula sa ospital dahilan upang mabilis na bumalik ang takot sa mga mata ni Luz. Sa kabilang linya ang tinig ng doktor ay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Ibinabalita nito na may isang hindi kilalang tao ang nagtangkang magkansela ng mga gamot na kailangan ng kanyang ina para sa susunod na operasyon at kung hindi ito mababayaran o maayos sa loob ng ilang oras, hihinto ang lahat ng suporta para sa pasyente. Napatingin si Luz kay Rafael, ang kanyang buong mundo ay tila muling gumuho sa isang iglap. Isang nakapangingilabot na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, hanggang saan ang kayang gawin ng kadiliman upang tuluyan siyang malunod sa kawalan ng pag-asa. Ang bawat hakbang ni Luz sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang kanyang paghinga ay kapos at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Nang marating niya ang silid ng kanyang ina, bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na tila walang kaluluwa habang pilit na inililipat ang kama ng kanyang ina palabas ng unit. Ano ang ginagawa niyo? Huwag niyo siyang galawin. Ang sigaw ni Luz na puno ng desperasyon ng kanyang boses ay nanginginig at halos mawalan ng lakas. Ngunit sa halip na tumigil, isa sa mga lalaki ang marahas siyang itinulak, dahilan upang bumagsak ang kanyang manipis na katawan sa malamig at matigas na sahig ng ospital. Ang hapdi ng pagkakauntog ng kanyang siko ay hindi ininda ni Luz dahil ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ng kanyang ina na tila unti-unti nang nilalamon ng kawalan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang malalaki at matatag na hakbang ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, nagdadala ng isang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong paligid. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang binata. Sa isang iglap ay hinawakan niya ang braso ng lalaking nagtangkang saktan si Luz at itinulak ito palayo ng may matinding puwersa. Ang galit sa mga mata ni Rafael ay tila isang naglalagablab na apoy na handang tumupok sa sino mang haharang sa kanya. Agad siyang tumawag sa pamunuan ng ospital at gamit ang kanyang kapangyarihan bilang isa sa mga pinakamalaking stockholder, iniutos niya ang pagpapanatili sa ina ni Luz sa ilalim ng kanyang sariling pangalan at proteksyon. Huwag niyo nang susubukang hawakan ang pamilya ko kung ayaw niyong mabura ang inyong mga pangalan sa industriyang ito. Ang mariing banta ni Rafael na nagpaurong sa mga tauhan ni Doña Carmen. Nang makabalik sila sa mansyon, isang madilim na atmosfera ang bumungad sa kanila. Nakatayo sa gitna ng sala, si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato, walang bakas ng pagsisisi. Naging matapang ka na yata, Rafael. Ipinagpapalit mo ang dangal ng pamilyang ito para sa isang hamak na babae. Ang mapait na wika ng matanda habang ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nahimik si Rafael. Ang bawat salita niya ay tila isang kidlat na tumatama sa pagkatao ng Donya. Ipinahayag niya na kung hindi titigil ang kanyang lola sa pagpapahirap kay Luz, ititigil niya ang lahat ng pondo
sa mga proyektong pinapahalagahan ng pamilya De Leon. Ang pagtatalong iyon ay tila isang digmaang walang nanalalo, puno ng mga salitang nag-iiwan ng malalim na sugat sa damdamin ng bawat isa. Sa kalagitnaan ng kanilang sigawan, isang kataga, ang aksidenteng nabitawan ng matanda na nagpatahimik sa buong silid, isang pagbanggit sa isang lihim na pagkakamali ng ina ni Rafael na tila naging mitya ng lahat ng galit nito. Nang matapos ang gulo at mapuno ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, natagpuan ni Luz ang kanyang sarili sa loob ng kanilang silid. Nakaupo sa sahig at yakap ang kanyang sariling mga binti habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Ramdam niya ang matinding pagod sa kanyang katawan at ang pagkadurog ng kanyang puso sa bawat kaganapang tila hindi na niya kayang kontrolin. Dahan-dahang lumapit si Rafael at lumuhod sa harapan niya ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit kundi isang malalim na lungkot at pag-aalala. Walang pasubaling niyakap ni Rafael si Luz nang mahigpit itinatago ang mukha ng dalaga sa kanyang dibdib. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman ni Luz ang tibok ng puso ni Rafael na tila naging tanging sandigan niya sa mundong puno ng kalupitan. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ito muli, Luz. Ipagtatanggol kita kahit ang sarili ko pang pamilya ang kailangan kong harapin. Ang mahinang bulong ni Rafael habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ni Luz upang patahanin ito. Ang mainit na hininga ni Rafael sa kanyang tainga ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad, isang pangakong tila naging lunas sa kanyang mga sugat. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang mga salitang binitawan ni Doña Carmen tungkol sa nakaraan ay patuloy na gumagambala sa isipan ni Rafael. Isang nakakatakot na katanungan ang bumabalot sa kanyang puso. Ano nga ba ang katotohanang itinatago ng kanyang pamilya at sapat ba ang kanyang pag-ibig upang harapin ang dilim na maaring magwasak sa kanila kapag nalaman na ni Luz ang lahat? Sa kailaliman ng mansyong tila isang luhong bilangguan na nanatiling nakakubli ang mga lihim na pilit ibinaon ng panahon, naghihintay lamang ng isang mapangahas na kamay upang muling gisingin ang katotohanan. Habang wala si Rafael at abala si Doña Carmen sa kanyang mga kapritsyo, na tagpuan ni Luz ang kanyang sarili sa isang bahagi ng bahay na bihirang puntahan ng sinuman. Naalala niya ang mga kataga ng matandang kasambahay bago ito umalis, mga salitang tila isang sumpa na nagpabigat sa kanyang bawat hakbang. Hawak ang tiyumpa ng mga susi na tila naging katuwang niya sa katahimikan. Naramdaman ni Luz ang malamig na metal sa kanyang palad. Isang bigat na hindi lamang pisikal, kundi may kalakip na kaba na tila humahaplos sa kanyang gulugod. Ang hangin sa dulo ng pasilyo ay nag-iba, naging mas malamig at amoy alikabok hudyat na malapit na siya sa pintuan ng nakaraan. Sa harap ng isang lumang pintong kahoy na halos mabulok na sa gilid, dahan-dahang isinuot ni Luz ang isa sa mga susi. Ang pagkiskis ng bakal sa loob ng mekanismo ay nagdulot ng isang tunog na tila hininga ng isang nagising na halimaw pagkatapos ng mahabang pagkakaidlip. Sa bawat pagpihit niya, tila ba ang kanyang sariling hininga ay tumitigil, ang kanyang lalamunan ay natutuyo at ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong. Nang tuluyan ng bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang madilim at masukal na silid sa ilalim ng lupa, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit niyang flashlight. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na sahig ay nag-iiwan ng bakas. Tila ba siya ang kauna-unahang nilalang na nangahas na tumapak doon sa loob ng maraming dekada. Sa sulok ng silid, sa gitna ng mga nakasalansang lumang kagamitan, nakita niya ang isang maliit na rungsat na puno ng kalawang at nakakandado ng mahigpit. Gamit ang lakas na nagmumula sa kanyang matinding pagnanais na malaman ang totoo, pinilit ni Luz na buksan ang room. Ang friksyon ng nagdidikit na mga bakal ay nagdulot ng isang mahabang haginit na tila isang daing ng sakit mula sa kailaliman ng lupa.
Sa loob nito, hindi mga alahas o pera ang sumalubong sa kanya, kundi mga papel na kulay dilaw na sa katandaan at mga lumang guhit ng mga damit pangkasal na sadyang napakapino ng pagkakagawa. Nanginginig ang mga kamay ni Luz habang hinahawakan ang bawat pahina. Ang bawat disenyo ay tila pamilyar sa kanyang mga mata, ang bawat kurba ng tahi at ang pagkakapili ng mga tela ay may tatak ng isang henyo sa larangan ng pananahi. Habang mas lalong naghahalongkat, natagpuan niya ang isang lumang dokumento ng kasunduan tungkol sa isang lupain, isang piraso ng papel na tila naging mitya ng pagkawasak ng isang pamilya. Habang binabasa ang mga nilalaman ng dokumento, naramdaman ni Luz ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nag-uunahang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ang bawat salita sa papel ay tila isang sampal ng katotohanan na mas masakit kaysa sa anumang panlalait ni Doña Carmen. Ang lupang kinatatayuan ng marangyang resort ng mga De Leon ang yaman na ipinagmamalaki nila at ang mga disenyo na naging pundasyon ng kanilang katanyagan, ang lahat ng ito ay may isang madilim na pinagmulan. Sa dulo ng isa sa mga guhit ng damit sa pinakaitaas na sulok kung saan nakatala ang pangalan ng tunay na may-ari ng sining na yon, nakita ni Luz ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang mundo. Nabitawan ni Luz ang flashlight dahilan upang mabalot ang silid ng bahagyang kadiliman, ngunit ang huling imaheng nakita niya ay mananatiling nakaukit sa kanyang isipan habang buhay. Doon sa ilalim ng mga elegante at marangyang disenyo, nakasulat ang isang pirma sa maayos at bilugang paraan, ang mismong pangalang tinatawag niya sa bawat gabi ng kanyang paghihirap, ang pangalang naging tanging sandigan niya sa mundong ito. Rosa Macapagal, ang kanyang ina. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya na ang mga taong pinaglilingkuran niya at ang lalaking sinisimulan na niyang mahalin ay bahagi ng pamilyang nagnakaw ng dangal at kinabukasan ng kanyang sariling dugo. Paano niya magagawang manatili sa piling ni Rafael kung ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay tila isang pagtataksil sa kanyang inang biktima ng kanilang kasamaan? Nahanap mo rin ang basurang matagal na naming itinago. Ang malupit na boses ni Doña Carmen ay humiwa sa katahimikan ng madilim na bodega, tila isang lason na mabilis na kumalat sa hangin. Nanigas si Luz sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga dilaw na papel na naglalaman ng katotohanan. Ang bawat guhit ng damit na may pirma ng kanyang ina ay tila mga saksi sa dekada ng pagnanakaw at pandaraya ng pamilya De Leon. Sa harap niya nakatayo ang Donya, na ang anyo ay tila isang reyna ng kadiliman, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Doña Carmen, paano niyo nagawa ito sa nanay ko? Ang basag na tanong ni Luz, ang kanyang boses, ay halos isang bulong dahil sa tindi ng sakit na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ngunit sa halip na sumagot ng may awa ang matanda, ay humakbang papalapit ang kanyang gintong baston ay tumatama sa sahig. Sa bawat paghakbang nagbibigay ng isang mabigat na presensya sa loob ng silid. Ang mundo ay para sa mga matatapang at matatalino, Luz. Ang nanay mo ay mahina, isang hamak na sastre na walang ambisyon. Ginamit lamang namin ang kanyang talento upang itayo ang pangalang nararapat sa amin. Ang lupang kinatatayuan niyo noon ay kailangan para sa aming negosyo. Hindi yun pagnanakaw, iyon ay pag-unlad. Ang mariing wika ng matanda na may kasamang nakapangingilabot ng ngiti. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa dignidad ni Luz. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ang resort na ipinagmamalaki ni Rafael, ang yaman na tinatamasa nito, ay nagmula sa paghihirap at kamatayan ng kanyang ama
at sa pagkakasakit ng kanyang ina. Kumuha si Doña Carmen ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa paanan ni Luz. Narito ang perang kailangan mo. Kunin mo ang nanay mo at umalis kayo sa buhay ni Rafael. Kung pipiliin mong manatili at magsalita, sisiguraduhin kong sa mismong gabing ito ay titigil ang makina na nagpapatakbo sa puso ng nanay mo sa ospital. Isang tawag ko lang, Luz, at mawawalan ka ng magulang. Ang banta ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpabagsak kay Luz sa kanyang mga tuhod. Napahikbi siya nang walang tunog ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na ito, siya ay isang ibon na sadyang pinutulan ng pakpak bago pa man turuang lumipad. Nang makaalis ang matanda, pilit na tumayo si Luz at nagtungo sa kanilang silid. Doon nakita niya si Rafael na mahimbing na natutulog ang mukha nito ay tila napakapayapa malayo sa kaguluhang bumabalot sa puso ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Luz at pinagmasdan ng asawa. Ang pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad sa kanyang dibdib ay tila biglang nalanta at naging mga tinik na sumusugat sa kanyang bawat hininga. Paano niya magagawang haplusin ang mga kamay na humahawak sa yaman na ninakaw sa kanyang pamilya? Paano niya magagawang tignan ang mga mata ni Rafael nang hindi naaalala ang paghihirap ng kanyang ina? Ang bawat kilig at tamis ng kanilang mga nakaraang sandali ay tila naging isang mapait na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, kinuha ni Luz ang isang pirasong papel at ang kanyang singsing sa kasal. Sa pamamagitan ng nanginginig na kamay, isinulat niya ang kanyang huling mensahe para sa lalaking naging tanging liwanag niya sa kadiliman, ngunit ngayon ay naging bahagi ng kanyang pinakamalagim na bangungot. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng pirmadong divorce papers. Ang tunog ng metal na tumama sa mesa ay tila isang huling hantungan ng kanilang maikling ugnayan. Lumingon siya sa huling pagkakataon kay Rafael. Ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa sahig bago siya dahan-dahang humakbang palabas ng silid nang walang bitbit na anuman, kundi ang kanyang wasak na pagkatao. Sa labas ng mansyon ang ulan ay nagsimulang pumatak tila nakikiramay sa isang pusong. Wala nang mahinga ng tulong, nag-iiwan ng isang katanungang wala pang kasagutan. Saan siya pupunta sa gitna ng mundong kinuha na ang lahat sa kanya? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ay tila isang malupit na paalala ng isang panibagong umaga. Ngunit para kay Rafael, ang liwanag na ito ay nagdala lamang ng isang nakabibinging kawalan. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang unang hinanap ng kanyang kamay ay ang mainit na presensya ni Luz sa kanyang tabi. Ngunit tanging ang malamig at maayos na sapin ng kama ang kanyang nadama. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sadyang napakabigat, tila ba ang bawat sulok ng kwarto ay sumisigaw ng pangungulila. Napansin niya ang isang pirasong papel na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa at sa ibabaw nito ay ang singsing na kailanman ay hindi niya inakalang tatalikuran ng asawa. Ang tunog ng metal na bahagyang tumama sa kahoy nang subukan niya itong hawakan ay tila isang huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Ang bawat salita sa divorce papers ay tila mga turok ng karayom sa kanyang puso, nag-iiwan ng sugat na hindi kayang hilumin ng anumang yaman. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, mabilis na nagtungo si Rafael sa ospital. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng desperasyon at ang kanyang hininga ay putol-putol dahil sa kaba. Ngunit ang bumungad sa kanya sa silid ng ina ni Luz ay isang bakanting kama at ang amoy ng disinfectant na tila nanunuya sa kanyang pagdating. Wala na ang mga makinaryang nagbabantay sa pasyente, wala na ang mga gamot at higit sa lahat, wala na ang babaeng handa niyang ialay ang lahat. Nasaan sila? Bakit walang tao dito? Ang tanong ni Rafael sa isang nurse, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at takot. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang balitang may isang hindi kilalang tao ang nag-ayos.
ng lahat ng papeles upang mailabas ang pasyente madaling araw pa lamang. Ang kawalan ng bakas ni Luz ay tila isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa katinoan ni Rafael. Pagbalik niya sa mansyon, bumungad sa kanya ang anyo ni Doña Carmen na tila walang anumang nangyari habang kalmadong umiinom ng kanyang tsaa. Ang kanyang muka ay puno ng katarayan at kawalang malasakit. Rafael, anak, tigilan mo na ang paghahanap sa babaeng iyon. Nakuha na nila ang gusto nila. Ang mariing wika ng matanda, habang ang kanyang tinig ay puno ng panlalait. Ganyan ang mga mahihirap, marunong silang maglaro ng damdamin. Pagkatapos nating bayaran ang lahat ng gastos sa ospital, kinuha na niya ang pagkakataon para tumakas at mamuhay ng marangya gamit ang perang ibinigay ko. You were just a ticket out of poverty for her, Raf. Stop being so pathetic. Ang bawat salita ng kanyang lola ay tila mga hampas ng latigo sa kanyang pagkatao, pilit na binubura ang lahat ng magagandang alaala niya kasama si Luz. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, alam ni Rafael na may mas malalim na dahilan ang pag-alis ng asawa, isang dahilang itinatago ng matandang babaeng nasa harapan niya. Hindi naniwala si Rafael sa mga kasinungalingan ng kanyang lola. Nagtungo siya sa quarters ng mga kasambahay at doon ay nakita niya ang isang lumang jacket na naiwan ng matandang katulong na kamakailan lang ay tinanggal sa trabaho. Sa loob ng bulsa nito, naramdaman niya ang malamig na metal ng isang tiyumpa ng mga susi na tila sadyang iniwan para sa kanya. Ang pag-ikot ng susi sa lumang mekanismo ng pinto patungo sa basement ay nagdulot ng isang mahabang haginit na tila isang daing ng nakaraan. Sa bawat hakbang niya pababa sa madilim at maalikabok na hagdan, ang lamig ng paligid ay nanunuot sa kanyang balat. Doon sa gitna ng mga nakasalansang lumang ruwang at mga dokumento, nakita ni Rafael ang mga ebidensyang nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Ang mga pirma sa mga disenyo ng damit pangkasal, ang mga dokumento ng lupain na kinuha mula sa pamilyang makapagal. Ang lahat ng ito ay tila mga multo na muling nagpakita upang ipamukha sa kanya ang kasamaan ng kanyang sariling dugo. Sa gitna ng kanyang pagluha at panginginig, habang hawak ang mga ebidensya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng isang lumang mesa, ay naging mitya ng panibagong pag-asa. Isang tamtutu ang nasa kabilang linya, ang boses nito ay puno ng seryosong tono. Sir, tungkol sa investigasyon niyo sa pagkamatay ni Mr. Macapagal, ang tatay ni Luz, nalaman ko po na ang nangyaring aksidente sa construction site ng resort niyo, maraming taon na ang nakalilipas, ay hindi po isang pagkakamali lamang. May mga testigo po na nagsasabing sadyang hinayaan ang insidente para mapilitan ang pamilya na isuko ang kanilang ari-arian. Ang balitang ito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Rafael. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na hair clip ni Luz na kanyang napulot sa sahig, isang matinding panata ang nabuo sa kanyang puso. Handa ba niyang gibain ang sarili niyang imperyo upang maibalik lamang ang katarungan at ang babaeng tanging nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal? Ang bawat hininga ni Rafael ay tila may kasamang bigat ng buong mundo, habang mahigpit niyang hawak ang makapal na folder na naglalaman ng katotohanang wawasak sa kanyang sariling pangalan. Ang kislap ng mga kristal na ilaw sa kisame ng silid pulungan ay tila nanunuya sa katotohanang nakatago sa ilalim ng makikinis na tiles ng kumpanya. Sa loob ng silid nakaupo ang mga miyembro ng Board of Directors, suot ang kanilang mga mamahaling barong at Amerikana, habang si Doña Carmen ay nasa dulo ng mesa puno ng katarayan at kumpiyansa. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapanuring ngiti, tila iniisip na ang kanyang apo ay naroon lamang upang pagtibayin ang pagpapatalsik kay Luz sa kanilang kasaysayan. Ngunit ang tensyon sa hangin ay sadyang napakabigat, isang hudyat na ang bagyong parating ay hindi basta-basta mapapatigil ng anumang yaman o kapangyarihan. Nang tumayo si Rafael, ang lahat ng bulungan sa silid
ay tila naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pagtama ng kanyang mga palad sa makinis na ibabaw ng mesa ay nagpakita ng kanyang determinasyon. Ang bawat sentimo ng yamang tinatamasa niyo ngayon ay nakatayo sa mantsa ng dugo at pagnanakaw. Ang mariing simula ni Rafael ang kanyang boses ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa katinuan ng lahat ng naroroon. Isang mabilis na pagpindot sa kagamitang naglalabas ng liwanag sa pader ang nagpakita ng mga anino ng nakaraan. Ang mga orihinal na disenyo ni Rosa Macapagal, ang mga dokumento ng ilegal na pagkamkam sa lupa, at ang mga testimonya ng mga saksi sa sadyang kapabayaan sa construction site na pumatay sa ama ni Luz. Ang lahat ng ito ay bumungad sa harap ng mga mamamahayag at abogadong lihim na ipinatawag ni Rafael. Ang mukha ni Doña Carmen ay unti-unting nawalan ng kulay na palitan ng isang nakapanlulumong putla bago muling nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Rafael, ano itong kahibangan mo? Ipinapahiya mo ang sarili mong dugo para sa isang hamak na hampas lupa. Ang galing sa galit na sigaw ng matanda. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot at takot. Tumayo ang Donya at itinuro ang apo gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Lahat ng ito ay para sa iyo. We did everything to secure your future. Wala kang utang na loob. Ngunit hindi natinag si Rafael. Tinitigan niya ang kanyang lola nang may halong awa at pandidiri. Ang hinaharap na itinayo sa kasinungalingan ay hindi kinabukasan, lola. It's a prison, and I'm setting myself free. Sa bawat salita ni Rafael, tila binabaklas niya ang bawat pader ng Imperyong de Leon na sadyang itinayo sa maling paraan. Sa gitna ng kaguluhan at pagpasok ng mga tauhan ng batas na may dalang utos para sa investigasyon, dahan-dahang tinanggal ni Rafael ang kanyang mamahaling relo at inilapag ito sa mesa. Hinubad niya ang kanyang kravat at hinayaan itong mahulog sa sahig, isang simbolo ng kanyang pagtalikod sa lahat ng karangyaan at kapangyarihang nagmula sa panlilinlang. From this day on, hindi na ako bahagi ng pamilyang ito. I surrender my inheritance, my position, and my name. Ang huling deklarasyon ni Rafael na nag-iwan ng matinding gulantang sa lahat. Ang makapangyarihang Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat hanggang sa unti-unti siyang nawalan ng malay at bumagsak sa kanyang kinauupuan habang ang mga pulis ay papalapit sa kanya. Ang lahat ng karangyaang kanyang pinag-ingatan ay tila naging mga abo na lamang na tinangay ng hangin sa isang iglap. Matapos ang lahat ng ingay at kaguluhan, lumabas si Rafael ng gusali nang walang bitbit na anuman, kundi ang kanyang wasak na puso at ang tanging pag-asang mahanap ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng kanyang kaluluwa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak mula sa madilim na kalangitan, tila binubura ang lahat ng pait ng nakaraan sa kanyang katawan. Nagmaneho siya patungo sa pinakaliblib na bahagi ng lungsod sa gitna ng mga barong-barong at madidilim na eskinita kung saan ang hirap ay isang pangkaraniwang tanawin. Huminto siya sa harap ng isang maliit at luma na bahay na lulan ng bubong na yari sa kalawanging yero. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng isang makinang nagtatahi, isang paulit-ulit at pamilyar na tunog na tila pumupunit sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pag-ikot ng karayom sa tela ay tila tumutusok sa puso ni Rafael, nagdadala ng isang katanungang sadyang napakahirap sagutin. Sapat na ba ang pagtalikod niya sa lahat upang makuha ang kapatawaran ng isang pusong sadyang dinurog ng kanyang sariling dugo? Ang marahang pagtama ng kamao ni Rafael sa lumang pintong kahoy ay tila isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ang kanyang mamahaling Amerikana ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan, ngunit hindi niya alintana ang lamig na nanunuot sa kanyang balat. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang anyo ni Luz na tila isang anino ng dati niyang masayahing sarili.
Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng buhay ngayon ay tila mga tuyong balon ng kalungkutan, malamig at malayo ang tingin. Ang bawat guhit ng pagod sa kanyang mukha ay tila isang lihim na sumbat na nagpabagsak sa tuhod ni Rafael sa gitna ng maputik at basang lupa. Sa harap ng munting barong-barong, ang dating makapangyarihang tagapagmana ay luhang-luha habang ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng damit ni Luz. I'm sorry, Luz. Maling-mali kami. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ng dugo ko sa pamilya mo. Ang basag na tinig ni Rafael na halos malunod sa ingay ng ulan na humahampas sa bubong na yero. Ang bawat salita niya ay may kalakip na pait at pagsisisi, isang pagtatapat na ang lahat ng karangyaang kanyang tinalikuran ay walang halaga kumpara sa isang sulyap ng kapatawaran mula sa asawa. Ngunit tinitigan lamang siya ni Luz ng may halong pait at pangungulila. Ang daling sabihin ng sorry Rafael, pero maibabalik ba niya ng tatay ko? Mabubura ba niya ng mga taon na naghirap ang nanay ko habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman na ninakaw niyo? Ang bawat tanong ni Luz ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Rafael. Huwag na tayong maglokohan. Please umalis ka na. I want peace for my mother. Sa kabila ng pagtataboy, hindi lumisan si Rafael. Sa mga sumunod na araw, ang dating lalaking hindi man lang marunong humawak ng walis ay naging isang pamilyar na tanawin sa maliit na eskinita. Sa ilalim ng nakatutunaw na sikat ng araw, makikita si Rafael na longong na nagbubuhat ng mabibigat na balumbon ng tela para sa munting patahian ni Luz. Ang kanyang mga kamay na dati ay pangpirma lamang ng mga bilyon-bilyong kontrata ay unti-unting nagkaroon ng mga paltos at sugat mula sa pagkukumpunin ng tumutulong bubong at paglilinis ng kapaligiran. Pinagmamasdan siya ni Luz. Mula sa loob ng bahay ang kanyang puso ay tila isang yelo na unti-unting tinatamaan ng sikat ng araw. May takot na muling magtiwala, ngunit may hapdi rin ng awa para sa lalaking tinalikuran ang lahat para lamang sa kanya. Isang hapon, habang abala si Luz sa kanyang makinang nagtatahi, lumapit si Rafael at tahimik na naupo sa kanyang tabi. Nakita niya ang paghihirap ni Luz sa pag-aayos ng isang buhol-buhol na sinulid na tila ayaw ng kumalas. Nang hindi nagsasalita, kinuha ni Rafael ang kwentang sinulid at sa pamamagitan ng kanyang nanginginig, ngunit matiyag ang mga daliri, unti-unti niyang inayos ang gusot. Ang kanilang mga balat ay bahagyang nagdikit isang kuryente ng alaala at damdamin ang gumapang sa kanilang mga bisig. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng dalawa at ang marahang paghampas ng hangin sa mga kurtinang yari sa lumang tela. Ang pag-aayos ni Rafael sa sinulid ay tila isang simbolo ng kanyang pagnanais na ayusin ang bawat hibla ng kanilang nasirang ugnayan. Isang pasensyang hindi kailanman inakala ni Luz na taglay nito. Habang naghahanda ng hapunan si Luz, narinig niya ang mahinang tawag ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Rafael, iho, pumasok ka rito. Ang tinig ni Rosa Macapagal ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Pumasok si Rafael, sa silid ang kanyang puso ay tila isang tambol, na mabilis ang pagtibok dahil sa kaba. Nakita niya ang matanda na nakasandal sa mga unan ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang mga mata ay may taglay na kakaibang kapayapaan. Dahan-dahang kinuha ng ina ni Luz ang isang maliit at lumang Soviet kiem mula sa ilalim ng kanyang unan at iniabot ito sa nanginginig na kamay ni Rafael. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ng binata at binitawan ng isang pahayag na tila nagpatigil sa ikot ng mundo para kay Rafael. Ito ang lahat ng itinago ko mula sa mga disenyong ninakaw nila. Pero may isang bagay na mas mahalaga akong gustong ibigay sa iyo bago ako mawala. Napahawak si Rafael sa gilid ng higaan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nyanig ng isang katotohanang sadyang hindi niya inaasahan mula sa babaeng dapat sana
ay kinamumuhian siya. Ang bawat kulubot sa mga kamay ni Rosa Macapagal ay tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis at pait. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang hawak ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang kakaibang gaan. Nanatiling nakayuko si Rafael sa harap ng higaan ng matanda. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang bawat butil ng kanyang luha ay dahan-dahang pumapatak sa lumang Soviet Kiem na iniabot sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay sadyang napakalalim, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng isang inang malapit ng sumuko sa hamon ng karamdaman. Ngunit sa likod ng panghihinang iyon ay ang isang boses na tila naging gamot sa sugatang kaluluwa ni Rafael. Iho, huwag mong bitbitin ang krus na hindi naman ikaw ang gumawa. Ang mahinang bulong ni Rosa habang ang kanyang tuyong palad ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Rafael. Ang haplos na yon ay tila isang kuryente ng pag-asa na gumapang sa buong katawan ni Rafael. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng marami. Sa sandaling iyon, siya ay isang lalaking naghahanap lamang ng tahanan at kapatawaran. Bakit po? Bakit nagagawa niyo pa rin akong tanggapin matapos ang lahat ng ginawa ng pamilya ko? Ang tanong ni Rafael na punong-puno ng pagtataka at pagsisisi. Ngumiti ng bahagya si Rosa, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng karunungang tanging ang mga dumaan sa matinding hirap ang nakakaunawa. Ipinaliwanag niya na ang pagtatanim ng galit ay tila pag-inom ng lason at pag-aabang na mamatay ang kagalit. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Rafael at ang dusa nito ng talikuran ng karangyaan para lamang sa kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Nais kong mawala ng payapa, nang walang mabigat na dinadala sa puso, at nais kong makita ang anak ko na tunay na masaya sa piling ng taong buong pusong nagmamahal sa kanya. Sa kabilang panig ng pinto, tahimik na nakasandal si Luz habang mahigpit niyang tinatakpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang pag-iyak. Ang bawat salitang nanggagaling sa kanyang ina ay tila unti-unting bumabasag sa natitira niyang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang takot na muling masaktan ay tila unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng pagmamahal at pagpapatawad ng kanyang ina. Napagtanto ni Luz na sa loob ng mahabang panahon ang kanyang ina ay mas malakas kaysa sa kanya dahil nagawa nitong palayain ang sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Ang kuryenteng dulot ng pag-unawa ay tila nagbigay sa kanya ng bagong paningin sa lalaking nasa loob ng silid. Nang lumalim ang gabi at ang tanging liwanag na lamang ay ang malambot na dilaw na ningas mula sa isang maliit na lampara sa sala. Natagpuan ni Rafael ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang tahimik na kapaligiran ng komunidad. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng basang lupa at ang sariwang lamig ng gabi. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang paglapit ni Luz mula sa kanyang likuran. Walang anumang salita, dahan-dahang isinandal ni Luz ang kanyang ulo sa likuran ni Rafael at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito. Ang init ng katawan ni Luz at ang pamilyar na bango ng kanyang buhok ay tila naging huling piraso ng puzzle na bumuo sa wasak na pagkatao ni Rafael. Isang malalim na buntong hininga ang nakawala sa mga labi ng binata habang hinahawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Luz na nakayakap sa kanya. Dito na tayo magsisimula, Luz. Wala ng kontrata, wala ng kasinungalingan. Ang mahinang bulong ni Rafael na may kalakip na pangako ng katapatan. Ang munting sandali ng kaligayahan at pagkakaisa ay tila naging isang banal na ugnayan sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana at sakit. Gayunpaman, ang kapayapaang ito
ay pansamantala lamang nagambala nang marinig ang tunog ng isang motorsiklong huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng Koreo ang nag-iwan ng isang puting sobre sa ibabaw ng kanilang maliit na bakod. Nang kunin ito ni Luz at buksan sa ilalim ng liwanag ang kanyang mga mata, ay nanlaki nang makita ang selyo ng korte. Ito ay isang formal na paunawa tungkol sa huling pagdinig sa kasong isinampa ni Rafael laban sa sarili niyang pamilya, isang desisyon na tuluyang magtatapos sa kapangyarihan ni Doña Carmen o muling magbabalik ng panganib sa kanilang buhay. Napatingin si Luz kay Rafael, ang hawak nitong papel ay tila naglalaman ng huling hatol ng kanilang kapalaran. Handa na ba silang harapin ang huling kabanata ng kanilang pakikipaglaban sa madilim na anino ng mga De Leon? Ang bawat salita ng hukom na binibigkas sa loob ng silid ng korte ay tila isang banal na awit na nagpabalik ng kapayapaan sa gitna ng matagal na digmaan. Ang pagtama ng matigas na kahoy sa ibabaw ng mesa ay naghudyat ng katapusan ng isang madilim na kasaysayan, isang tunog na nagmarka sa pagbabalik ng lahat ng kinuha mula sa pamilya Macapagal. Ang lupang kinatitirikan ng Marangyang Resort at ang lahat ng yamang nagmula sa mga ninakaw na disenyo ay opisyal nang ipinag-utos na ibalik at bayaran bilang danyos para sa lahat ng paghihirap ni Rosa at Luz. Sa sandaling iyon, hindi hiyaw ng tagumpay ang namayani, kundi isang tahimik na pagluha ng pasasalamat habang si Luz ay nakasandal sa balikat ni Rafael, ramdamang bigat na tila unti-unting inaalis sa kanyang puso. Ang katarungang matagal na ipinagkait ay tila isang malakas na ulan na dahan-dahang naglilinis sa lahat ng mantsa ng nakaraan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang pasilidad para sa mga nakatatanda, nakaupo si Doña Carmen sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na humahawak sa isang basyong baso na tila ba ito ay isang tropeo ng kapangyarihan. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang mga taong yumuyukod sa kanyang bawat utos. Ang kanyang isipan ay unti nang nilalamon ng limot, kung saan ang tanging natitirang alaala ay ang mga anino ng kanyang dating katanyagan. Sa kanyang pag-iisa, madalas niyang tawagin ang pangalan ni Rafael, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng malinis at puting pader. Ang karma na kanyang tinatamasa ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay sa isang mundong nakalimutan na siya habang ang lahat ng kanyang pinaghirapang yaman ay wala ng halaga. Makalipas ang ilang buwan, isang panibagong buhay ang nagsimulang mamukadkad sa gitna ng lungsod. Ang dating maliit at barong-barong na patahian ay napalitan ng isang elegante ngunit simpleng gusali na may karatula. Sa gitna, patahiyang rosa. Ang amoy ng mga bagong tela at ang makukulay na sinulid ay nagbigay ng panibagong sigla sa bawat sulok ng silid. Si Luz ay abala sa pag-aayos ng isang manikeng suot, ang isang napakagandang damit pangkasal, isang disenyong hango sa orihinal, naguhit ng kanyang ina, ngunit nilagyan ng kanyang sariling puso at talento. Sa likuran niya, si Rafael ay hindi na ang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Suot ang simpleng t-shirt at may sukat na tila sastre sa kanyang leeg. Masaya siyang tumutulong sa pag-aayos ng mga balumbon ng tela at pag-aasikaso sa mga mamimili. Ang kanilang buhay ay hindi na nakatali sa mga kontrata ng kumpanya, kundi sa bawat tahi ng kanilang pag-ibig na binuo mula sa pagsasakripisyo. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay, sa buong patahian lumapit si Rafael kay Luz at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Pinanood nila ang kanilang ina na si Rosa, na masayang nakikipag-usap sa mga kapitbahay sa labas ng shop. Ang kanyang kalusugan ay sadyang bumuti,
dahil sa katahimikan ng isip at tamang pag-aalaga. Finally, we have our own Paradise Luz, ang mahinang bulong ni Rafael habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Luz. Ramdam nila ang bilis ng tibok ng puso ng isa't isa, isang himig ng kaligayahan na kailanman ay hindi nila ipagpapalit sa anumang bilyon. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang telang dumaan sa matinding pagkakasira, ngunit dahil sa pasensya at pagpapatawad muli, itong natahi ng mas matibay at mas maganda kaysa sa dati. Nang dahan-dahang magliwanag ang unang bituin sa kalangitan, kinuha ni Rafael ang isang maliit na bulaklak ng hay at isiningit ito sa buhok ni Luz, isang kilos na puno ng lambing at tratro ng isang tunay na reyna. Nagkatinginan ang dalawa, ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng pasasalamat sa bawat unos na kanilang nalampasan. Ang munting patahian ay puno ng pag-asa, isang patotoo na sa likod ng bawat sakit at pagkakamali, palaging may puwang para sa isang bagong simula. Ngunit habang sila ay nakatayo sa gitna ng kanilang pangarap, isang huling katanungan ang pumasok sa isipan ni Luz habang pinagmamasdan ang kawalan. Sa likod ng bawat katarungang nakamit, sapat na ba ang bukas upang tuluyan ng makalimutan ang lahat ng pait? O ang bawat tahi ng nakaraan ay mananatiling bahagi ng kanilang pagkatao habang buhay? Ang bawat tahi sa telang sutla na hawak ni Luz ay tila isang piping saksi sa mahabang paglalakbay ng kanyang puso mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ng mga De Leon, at sa bawat pag-ikot ng mundo ang pait ng nakaraan ay unti-unting napapalitan ng tamis ng kasalukuyan. Ang patahiyang Rosa ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay naging isang santuwaryo ng mga pangarap na minsan nang ninakaw at ngayon ay muling nabawi. Sa loob ng malawak at maliwanag na atelier, ang amoy ng mga bagong tahi na damit at ang sariwang bango ng mga bulaklak ng hay ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng tunay na tahanan. Si Rosa Macapagal ay nakaupo sa isang komportableng tila tumba-tumba sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ibon sa labas habang ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay hindi lamang nagbalik ng kanilang ari-arian, kundi nagbigay din sa kanya ng pagkakataong makitang muli ang kanyang anak na nakangiti ng buong puso. Ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon ay hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa kagalakang dulot ng mga apo sa hinaharap na kanyang pinapangarap. Ang pagpapatawad na kanyang iginawad kay Rafael ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng kalayaan na nagbigay daan upang ang sugat ng kahapon ay tuluyan ng maghilom. Sa gitna ng silid, dinaluhan ni Rafael si Luz na kasalukuyang tinatapos ang isang espesyal na puting damit, ang sarili nitong damit pangkasal para sa kanilang muling pag-iisang dibdib. Sa pagkakataong ito ay wala ng anumang kontrata o sapilitan. Hinawakan ni Rafael ang baywang ni Luz mula sa likuran at idinikit ang kanyang pisngi sa balikat ng asawa. On it's time to rest. Kanina ka pa dyan sa atelier. Malambing na wika ni Rafael na ang tinig ay puno ng pag-aalaga. Lumingon si Luz at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malambot na ilaw. Malapit na ito, Rafael. Gusto ko bawat tahi nito ay perpekto, gaya ng buhay na ibinigay mo sa amin. Ang kanilang pagsasama ay hindi na nakabase sa mga papeles ng korte o sa yaman ng pamilya, kundi sa mga simpleng sandali ng pag-uusap sa gabi, sa pagtulong sa gawaing bahay, at sa pangakong hindi na muling bibitaw. Si Rafael, na tinalikuran ang lahat ng karangyaan ng nakaraan, ay nakatagpo ng isang kayamanang hindi kayang bilhin ng bilyon ang kapayapaan ng loob at ang tunay na pag-ibig. Si Doña Carmen ay nananatiling isang malungkot na bahagi ng kanilang kasaysayan, namumuhay sa kanyang sariling mundo ang limot, ngunit wala ng puot sa puso ni Luz at Rafael. Napagtanto nila na ang pinakamabigat na parusa sa isang taong nagkasala ay ang mabuhay
ng walang pagmamahal habang sila ay patuloy na lumalago sa gitna ng pagkakaunawaan. Habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot tanaw at ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, naglakad ang dalawa patungo sa kanilang maliit na hardin. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang katahimikan ay tila isang banal na himig na bumabalot sa kanilang buong pagkatao. Ang bawat sakit, bawat luha at bawat sakripisyo ay naging matibay na pundasyon ng isang relasyong hindi na kayang buwagin ng anumang unos. Ang bayhok na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon at ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa paghilom ng mga pusong sadyang nawasak. Nang magkadaupalad silang dalawa, habang nakatingin sa malayo naramdaman ni Luz ang isang malalim na pasasalamat. Ang balanse ng nakaaraan ay sa wakas ay naayos na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng dambuhalang kapangyarihan ng patawad at pag-asa. Dito sa gitna ng kanilang munting paraiso, ang bawat hininga ay isang panalangin at ang bawat bukas ay isang regalong puno ng liwanag. Ang kanilang kwento ay nagtatapos hindi sa isang tuldok, kundi sa isang matamis na pangako na ang tunay na kaligayahan ay palaging matatagpuan sa piling ng mga taong handang lumaban para sa atin anuman ang mangyari.